Namo Siddha Swarupananda Paramsamsamine Gaura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasthayate Bhaja Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol. Magandang buhay po sa ating lahat. Narito tayo po muli sa ating talakayan tungkol sa kung paano natin mapapaayos yung ating buhay. Paano tayo maging masaya. Maging maayos yung ating mga gagawin. So, ang tatalakayin ko po ngayon ay may pamagat na bakit aso o tao ang susunod na katawan mo? Bakit aso o tao ang susunod na katawan ko o mo? Ito po ay pagpatuloy natin sa ating reincarnation series. Okay? So, tayo nga po ay ang spiritual na nilalang. At tayo po ay nababalutan ng dalawang uri ng material na katawan. So, kung nakita ng ating mata, ito ang physical na material na katawan. Gross material body. Sa pong katawan natin, nakabalo sa atin, yung hindi nakikitang material na katawan, ito po ay mental na material na katawan o subtle material body. So, kung babalikan po natin ang ating nakaraan na pagtalakay tungkol sa topic na ito ng reincarnation, ang reincarnation ay ang muli mong pagpunta sa sitwasyon na ikaw ay nasa loob ng material na katawan. Again, inside carnation, carnal, okay? O karne, ito po'y tumutukoy sa material na katawan. So, reincarnation, muli, nasa loob ng material na katawan. So, ikaw yung nasa loob ng material na katawan na physical at material na katawan na mental. So, hindi po natural sa atin na dalisay na spiritual na nilalang, pure spirit soul, na magkaroon, nabalutan ng material. Physical, mental na material na katawan. Ang natural po nating kondisyon ay malaya tayo sa pagkakabalot ng anumang material. Ang natural nating sitwasyon ay umiiral tayo na walang bahid, balot, impluwensya ng material. Malaya po tayo na walang material na katawan. Sa katunayan po, sa kalayaan natin na yun, ay ang tangi po nating hangarin ay magpailalim sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Sundin yung kanyang kalooban. Dahil po nakalimutan natin yung ating Supreme Master. Nangyari po sa atin, ang naging interest po natin, sa halip na interest na gawin yung gusto ng Diyos, ang naging interest natin ay interest para sa material na katawan at isipan. Kasi po sa pagtalikod natin sa Diyos, pagtalikod natin sa interest ng Diyos, mangyari po natin, mababalutan po tayo ng material na katawan
Naakalain natin na tayo yung material na katawan. Karoon po tayo ng maling pag-akala sa sarili natin na tayo yung material na katawan. At ganun din tayo yung material na isipan. At ang gagawin po natin ay, ang maging interest natin ay hindi interest na espiritual, kundi interest na pangkatawan, physical at mental. Okay po. So, ngayon nga po, meron tayong katawang tao. Okay po. So, ngayon po ang katawan ko ay katawang tao na lalaki. Kaya naman po, yung iba po sa atin, katawang tao na babae. So, yung iba po, na nilalang, spiritual na lang, meron po silang katawang hayop. Iba po naman, nasa katawang halaman, katawang isda, katawang insekto. So, lahat po ng may buhay, nakita natin sa mundo na ito, sa loob po noon, merong spiritual na nilalang. Sa pagkaroon lang po natin ng katawang tao, nasa katawang tao na to, ay mayroon itong mas malawak na kamalayan, ay pwede tayong umabot sa kamalayan, kaalaman, na maintindihan na hindi pala tayo ang material na katawan at material na isipan. Pero yung pong mga nasa loob ng mga katawan na yon, hayop, halaman, isda, insekto, ano pa man, yung nasa loob po nun ay dalisay, magandang spiritual na nilalang. Tulad mo, tulad ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo magandang spiritual na nilalang. Pero pag tayo po ay nabalutan ng material na katawan at material na isipan, napapailalim po tayo doon sa kontrol ng katawan na nakabalot sa atin. Hindi po mag-manifest, hindi maipakita. Hindi nakikita yung kamangha-manghang magagandang katangian ng spiritual na nilalang. Po yung baboy, diba? Nagpipesta siya doon sa dumi. Okay? Sa maduming sitwasyon. Isip niya, ito yung normal kong sitwasyon. Masaya ako rito. So, gaya rin po ng nabanggit ko nung nakaraan nating pagtalakay, ang dahilan ng sitwasyon na tayo ay merong material na katawan ay dahil po sa ating material na kagustuhan, material na hangarin, material na pagkahumaling, ambisyon. So dahil ikaw spiritual na lang, meron kang kalayaan na pumili kung ano gustuhin mo. Interest bang spiritual, kagustuhan ng Diyos, o interest na material, pang sariling kagustuhan. Oras na tumanggi po tayo sa paggawa ng interest ng Diyos, ang ibig pong sabihin nun ay interest mo ang gusto mong gawin. So meron tayong material na katawan, bunga ng ating material na
pagnanasa o kagustuhan o sa English po ay material desires. Ipagkakaloob po sa atin ng butihing Ama ang ating kagustuhan, igagalang po niya, ibibigay po niya. At ano man po ang ating kagustuhan ay alam na alam po ng Diyos. So, nung pong pangalawa nating serye sa reincarnation topic natin, ang topic po nun ay ang tulay sa iiwan at lilipatang katawan. At sa topic na yan, ang tulay, ang pinaka-connection mula sa lumang katawan papunta sa bagong katawan, ay yung pong subtle material body na binubuo ng isipan, material na isipan, material na intelligence, at material na maling pagkakilala sa sarili. So, particular po dito yung isipan. Kasi po sa isipan, nakapaloob yung ating material na hangarin. Sa ating pong, pansinin po natin to, sa ating pamumuhay dito sa mundo na to. Meron tayong masusulyapan sa pagitan ng ating mata. Meron tayong matitikman sa pagitan ng ating dila. Madidinig sa pagitan ng tenga. Sa pamagitan ng ating senses, makakaramdam po tayo. At mapapansin po natin, pansinin po natin, pag meron po tayong nakitang isang bagay na sa tingin natin ay magbibigay sa atin ng kiliti sa ating pandama para masarap. Pansinin niyo po, di ba meron kang sisirit, lulutang sa iyong kamalayan na yung idea na gusto ko yan. Kursunada ko yan. May potential na kasiyahan na bibigay sa akin yan. Type ko yan. Di ba? Malamang pagkain o magandang bagay, gusto mong mahawakan o maamoy. Something na mahawakan mo, maaari mo, makokontrol mo, madidikit mo sa katawan mo. Diba? So, yan pong mga ganyang desire, dahil na pagnanasa, ay nag-iiwan yan ng impresyon sa ating isipan. Just like, pag nakita mo yung, gaya nung makita mo yung itsura ng isang tao, ba, itsura ng material father mo, physical father mo. Ba, itsura niya naka-imprint dyan sa isipan mo. Nare-record yon. Tapos pag mo, gusto mong ma-pick up yung impormasyon na yon, itsura ng tatay ko, meron kang makita, parang sa imahinasyon mo, nabivisualize mo yan, yung itsura ng physical father mo. Yun yung isipan. Tinalaki ko na po yan ng medyo malalim doon sa pangalawa nating pagharap. Okay po. So, ngayon po, ang topic po natin ay bakit aso o anumang hayop o anumang katawan o katawang tao ang susunod na katawan ko o katawan mo. Bakit ganun? Bakit ang katawan ko ngayon tao? Ang katawan niya ngayon hayop. Diba? Ang dahilan nga din po dyan ay yung material na kagustuhan. Material na kagustuhan. Dahil po yung mga kagustuhan natin ay nare-record sa isipan natin. Lahat ng kagustuhan natin
nakarecord yan sa ating isipan at pag halimbawa iniwan natin yung lumang katawan, ano man yung nakarecord dyan sa isipan natin, yun ang magiging blueprint, yun ang magdidikta, magtatakda. Yung mga impormasyon na nandun sa ating isipan ang magtatakda ng detalye ng ating material na physical na katawan. Maski man po sa kasalukuyang buhay natin ay mapapansin natin ang epekto ng kung ano man ang nasa loob ng ating isipan. Yung epekto niya na magmamanifest, maipapakita sa ating physical na katawan. Halimbawa po ganito. Sa pagkukwento ko po ng ganito, sa example na to, wala po kong hahangarin na may masaktan na damdamin. Okay po? Halimbawa po ay mayroon po isang tao na nag-aalaga ng aso. Okay po. Ang naging sitwasyon niya ay nahumaling siya na, sa pag-aalaga niya ng aso. Doon mismo sa kanyang aso. Giliw na giliw siya sa kanyang aso. Ibibigay sa kanya ng tuwa yung kanyang aso. Pinapakain niya yung aso niya, binibili niya ng dog food, okay? Tapos, kita niya, tuwa yung aso. So, natuwa rin siya. So, natutuwa siya pag natutuwa yung aso niya. Mga nagkaroon ng sabihin natin na affection doon sa kanyang alagang aso. Okay? So, pag dumarating siya mula sa labas, mula sa trabaho, pag sinalubong siya ng aso, matakbo yung aso, tuwan-tuwa rin yung aso, yung puwit ng aso, yung buntot ng aso, naglalaro, di ba? Dito yung master ko. Nasalubungin niya yung, yung, yung nag-aalaga sa kanya. Eh, tapos nandiyan yung amo niya, tuwan-tuwa din, hagurin siya sa ulo, sa katawan. So, parang siya lang tuwan-tuwa. Isa magyayakapan pa sila. Okay? So, sa madaling salita, laging iniisip nung may-ari o nung amo yung kanyang aso. Dumating sa ganitong sitwasyon na maraming oras ang ginugugol niya dun sa kanyang aso. Iniisip niya kung kumain na, kung ano yung kulang dun sa aso niya, baka nakawala o nung makawala, worry siya. So, ang naging sitwasyon, laging laman ng kanyang isipan yung kanyang aso. Okay? Umaga, gagala niya, o kaya sa hapon, gagala niya yung aso niya, hawak-hawak niya yung tali ng aso, di ba? So, ano sila, close friend. Ganun ba? Close associates po, ganun ba? So, mapapansin po natin, may mga sitwasyon na dahil sa sobrang ganitong affection doon sa alaga niyang aso. Pansin nyo, yung amo, pati yung aso, nagkakahawig. Diba? Yung sobra na ba talaga, yung matagal na ganong relasyon nila? Eh po. Ganun din yung sa mag-asawa, di ba? O magkasintahan.
Di ba? Lagi nilang iniisip yung bawat isa. So, nagmamanifest yung laman ng isipan doon sa pisikal na katawan. Yun ang point natin dito eh. Pa, nagmamanifest. So, balik sa pag-aalaga ng hayop, minsan ang sitwasyon nung may alaga ng hayop, katabi niya yung hayop, nasanay na siya sa amoy ng hayop. Minsan, yung papakain sa aso, kinakain din niya. So, nangyari, yung kanyang isipan, namomold sa ganitong anyo. So, nagmamanifest yun. Maging during the lifetime, doon sa buhay niya na yun. Halimbawa, dumating sitwasyon na iiwan na nung amo yung kanyang katawan. Dahil ganun yung korte, yung hubog, yung molde, na mold yung isipan sa ganun. Okay. Pagkaalis niya din sa lumang katawang tao, maging katawan niya ay bigay sa kanyang kalikasan, ay katawang hayop. Sa sitwasyon na ito, na halimbawa ko, katawang aso. Okay po. So, dahil sa asosasyon natin dito sa kung ano man meron dito sa paligid natin, dito sa material na kalikasan, sa ating paglalakad, pamumuhay, paggalaw dito sa material na kalikasan, material na mundo, na-expose tayo sa kung ano-anong itsura, ano-anong gawain, ano-anong bisyo. Okay? So, napipick up po natin yun. Nare-record po yan sa ating isipan. Okay po. Meron pong verse mula sa Bhagavad Gita. Okay po. Sa 15th chapter, text 8 po sa Bhagavad Gita. Sabi po rito, the living entity in the material world carries its different conceptions of life from one body to another, as the air carries aromas. Thus, he takes one kind of body and again quits it to take another. Ulitin ko po. The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aromas. Thus, he takes one kind of body and again quits it to take another body. Kasunod po niya sa text 9, the living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eyes, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. Ulitin ko po. The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. So, sa ating pong pumuhay dito sa mundo na to, nakakasaga po tayo ng kung ano-ano man na ino-offer o inihain sa atin ng mundo na ito na magiging kaakit-akit sa atin. Tayo po ay spiritual na lang at tayo po ay mayroong dalisay na kamalayan. Meron po tayong pure consciousness, pure spiritual consciousness. Pero ito pong
pag lalakbay natin sa mundo na ito, makaka-pick up at makaka-pick up tayo rito ng mga impluwensya ng materyal. Gaya po nung yung hangin, pag dumaan po yan sa mabang bulaklak, halimbawa po ay rosal, na maganda po yung amoy ng rosal, mabango. Dadalhin po niya yung halimuyak ng rosal. Ganun din yung hangin. Ya? Madadaan po yan sa may amoy na madumi. Madadala niya po yon, maamoy natin. Diba? So, meron din namang amoy na pollution, di ba? Mausok. Usok ng sasakyan, usok ng pabrika, matatangay po ng hangin. Hindi po yung ating kamalayan, nakakadala po, nag-iiwan po yung mga nasa paligid natin ng impression sa ating kamalayan na spiritual. Sa katagalan po ng ating pamumuhay dito sa mundo na ito, naging makapal yung impluwensya na yun ng materials sa ating kamalayan. Natabunan ng natabunan yung ating spiritual na kamalayan. At ang mamalayan na lang po natin ay yung mga impluwensyang material. At lang po impluwensyang material ay nandun po sa isipan. Ay po. Meron pa pong isang halimbawa yung pong kristal, bolang kristal. Okay? Kung ano man yung nasa paligid niyan, okay? Magre-reflect po dun sa bolang kristal. Matapot mo sa building, ito yung ano ng building nandun di ba? Matapot mo yung kristal dito sa ulap. Pakita mo yung impression dun sa ulap. Sa kristal yung impression ng ulap. Ano man na nasa kapaligid na yung kristal na yon, di ba? Mare-reflect doon sa kristal. So, yung pong ating isipan, andyan po lahat yung impression na kung saan na-expose yung ating senses at napipick up yun ng ating senses. Kaya nga po, yung pong ating mga ginagawa ay talagang nag-iiwan niya ng matinding impression sa ating isipan. Nare-record po yan. Kung masama po yung ating ginagawa, di-record po yan dyan. Ano man po yan, mabuti, masama, mare-record. So, intindihin po natin ang prinsipyo na ito, ang katotohanan na ito, na may kinalaman sa physical at mental na katawan. Kung paano ito tumatarbaho, inu-impluwensyahan tayo. Po. Paano po nito tayo napapailaliman, naapektuhan. So, halimbawa po, ako ay isang tao na may physical na katawan na ganito. Ang nangyari nga po sa buhay ko na ito, sa lifetime ko na to, nagkaroon ako ng ka-associate. Na-associate ako sa sitwasyon. Meron akong alagang aso. Po. Yan, ilalagaan ko yung aso. Tapos, na-enjoy ko, nakakuha ko ng enjoyment sa ganitong sitwasyon. Nawili ako sa pag-aalaga nitong aso na to. Tapos naman ang isipan ko, lagi itong aso na to. Tinitikman ko yung pagkain ng aso, katabi ko yung aso. Okay na sa akin yung amoy ng aso. Yung hayop na meron yung aso sa katawan niya. Sabihin mo, malinis naman yung aso ko. Lagi ko pinapaliguan. Okay, malinis na aso. Na-attract ka sa malinis na aso. Pero yung itsurang aso pa rin yan. Nakakita mo yung itsura ng aso. Sa association mo sa aso na yan, marirecord yan sa isipan mo.
Tapos tuwa ka sa ganyang relasyon. Ano interes ng aso? Kumain. Ang interes ng hayop, ng aso, pusa, etc. Lahat ng hayop, ano interes niyan? Kumain. Sleeping, eating, sex, defending. Itong 4 na activities na to. Eating, sleeping, sex, or mating, defending. So, doon lang mapapako, iikot yung buhay mo. Ka-associate mo tong aso na to. Okay? Yung katawang tao. Although, ginagawa itong eating, yan tayong kantawan eh. Eating, sleeping, mating, for creation. Then, defending, for defense. Okay? Sa katawang tao po, nakalaan po itong mataas na kamalayan na meron sa katawang tao, advanced consciousness, kung tawagin, mas malawak na consciousness. Nakalaan po yan for self-realization. Maunawan po natin yung buhay natin, yung ating pong pag-iral. Ngayon, yung hayop, interesado lang po yan sa 4 na gawain. Na sa asosasyon mo sa hayop na ito, na humaling ka sa hayop na yan. Okay, so ito yung next mong katawan na ibibigay sa iyo ng kalikasan. Kasi ito lang yung interest mo eh. Katawang hayop. Katawang hayop, na anong klaseng hayop? Depende. Yan sa kung ano yung mas matinding impluensya sa iyo nung na buhay ng isang uri ng hayop. So, yan po yun. Ngayon, sa katawang tao, bakit ako, although katawang ko tao, pero iba yung interest ko. Let's say, ang trip kong kainin, gulay. Diba? Prutas. Mga grains. Okay? Pero ibang tao, gusto nila karne. Diba? Gusto nila yung dried na isda o yung bagoong, diba? Yung na-preserve na na pagkain, hindi sariwa. Example, isang lang to, isang pandama lang po ito, isang panglasa ha. Dila So at ako, tuwan-tuwa akong kumain ng ng sariwang gulay. Di ba? Mainit-init na sabaw ng sinigang, di ba? May gabi, may kangkong, labanos, tapos may tokwa, o meat magic, hindi po yung karne. Okay? Sarap. Tapos meron kang mainit-init na black rice o brown rice o red rice. Okay? Offer ko muna kay Lord, di ba? Bago ko kainin. Dahil ako'y servant ni Lord, ako nakita ko sarili ko na servant ng Diyos, inoffer ko muna yung pagkain, then kakainin ko yung tira niya na pagkain. Okay? So, ganun yung aking taste ko. Yung iba naman, ang taste nila, wow! Ayoko ng gulay. Ang gusto ko, puro karne. Diba? Gusto nila, half cook pa o rare. Kung tawagin, hindi gaanong luto. Medyo, pa, tawag diyan, malansa-lansa pa, ganun. Yung iba nga, binalian lang ng tubig. Yung seafoods, kakainin na. Diba? So, ang point dito po, kaya ako pinapaliwanag, may iba't iba po tayong desire.
May iba't iba tayong gusto. Okay? May iba't iba tayong trip na enjoyin. Okay? Panlasa, mapapanoorin o madadama o amuyin. Kanya iba-iba tayo ng gusto. Okay? Ayon din po 'yan sa kung ano yung naka-associate mo na sitwasyon o na tao. Kasi pwede kang makondisyon sa ganung panlasa. 'Pag lagi mo 'yang ginagawa, lagi mo 'yang tinitikman. So, ang point dito, iba-iba yung ating kagustuhan. Although pare-pareho tayong katawang tao. Okay? So, yung mga trip natin na yan, naka-record po yan sa isipan natin. Naka-record po yan lahat yan. Maaaring ngayon, ang panlasa ko ay gulay. Yan po yan. Gusto ko gulay. Prutas. Diba? Tapos pwedeng naayayahan ako. Yan. Hindi malakas yung yung kaalaman ko na mabuti sa katawan yung gulay. Okay? Na ito ay mabuti, maayos na gawiin ng buhay. Na merong nag-aya sa akin na, pare, marami kang namimiss na enjoyment sa buhay kung di ka titikim ng karne. Ito, karne na to. Pare, wala yung lasa mo sa gulay. So, kaibigan, hindi maahindian, so natangaya ko. So, yun, nagbigyan ko. To the point na lagi niya na ako inaaya, hindi lang sa ganung mga bagay-bagay, iba-iba pang gawain. So, nagkaroon ako ng mga trip, nakarecord po yan sa kaisipan. So, kung ano man yung detalye ng kagustuhan ko, mga gusto ko na enjoy na material, okay? Kasi nakalimutan ko yung Panginoong Diyos eh. Ang i-enjoyin ko, itong mga bagay-bagay na to. Okay? Makaka-apekto po yun sa susunod na katawan ko na ibibigay sa akin ng kalikasan. Kasi nakarecord yan sa aking mental body. Okay? So, patuloy akong magkakaroon ng iba't ibang katawan at yung iba't ibang katawan ko ay depende yun sa iba't iba kong material desire. Okay po? So, dito po sa scripture sa Srimad Bhagavatam, meron pong nakalagay na ganito. May nakasulat na ganito. Sa libro po, sa scripture na Srimad Bhagavatam, fourth canto, chapter 29, text 75. Okay. Ito po ang nakasaad, ang nasusulat. By virtue of the processes of the subtle body, the living entity develops and gives up gross bodies. This is known as the transmigration of the soul. Thus, the soul or spirit soul becomes subjected to different types of so-called enjoyment, lamentation, fear, happiness, and unhappiness. Litinan po natin. By virtue of the processes of the subtle body, the living entity develops and gives up gross bodies. This is known as the transmigration of the soul. Thus, the soul becomes subjected to different types of so-called enjoyment, lamentation, fear, happiness, and unhappiness. So, by virtue of the processes of the subtle body, meron pong kapangyarihan ang subtle body na base dun sa ating mga desires, okay, ay
mag-generate yun ng ibang uri ng katawan o anumang uri ng katawan base dun sa kung ano yung nakarecord doon sa subtle body. Po. So tandaan, pakaunawain po natin itong lakas ng kapangyarihan ng subtle material body at yung connection nito sa katawan na ito, sa physical na katawan na ito. Ano man po yung ginagawa natin sa kasalukuyang katawan. Saan man natin in-expose yung ating kasalukuyang physical na katawan. Nag-iiwan po yan impression sa ating subtle body, sa ating isipan. Mula po sa subtle body na yan, mapoproduce po yung susunod nating katawan. Okay po? At yung kung ano man yung ating susunod na katawan, yan, makakaranas po tayo ng ibang uri ng kondisyon ng kalungkutan o kasiyahan o takot o ano pa man. So isa pa pong verse mula po sa Srimad Bhagavatam. Sa chapter 4 po, sa fourth canto. Chapter 29 pa rin po. Pero this time po sa text 66. Kanina po ay 4:29:75. Ito po ngayon 4:29:66. Sabi po rito, the mind is the cause of the living entities attaining a certain type of body in accordance with his association with material nature. According to one's mental composition, one can understand what the living entity was in his past life, as well as what kind of body he will have in the future. Thus, the mind indicates the past and future bodies. Ulitin po natin. The mind is the cause of the living entities attaining a certain type of body in accordance with his association with material nature. According to one's mental composition, one can understand what the living entity was in his past life, as well as what kind of body he will have in the future. Thus, the mind indicates the past and future bodies. Ang isipan ang dahilan ng pagkakaroon ng isang uri ng katawan na naaayon sa asosasyon niya sa material na kalikasan. Ang isipan ng dahilan. Po. Ayon sa mental na komposisyon ng isang tao, maunawa ng isang tao kung ano ang kalagayan niya dati. Ganon din kung ano ang magiging katawan niya sa darating na panahon. Sa makatwid, ang isipan ang nagpapakita ng nakaraan at susunod na katawan. So, para po natin maunawaan ang katotohanan ng reincarnation, ay nangangailangan po tayo ng pangunawa tungkol sa physical body, sa subtle body, physical body, mental body. Ito po ay parehong material na katawan. So, iba't ibang uri ng katawan na binibigay ng kalikasan sa iba't ibang nilalang. Meron pong 8,400,000 species of life. 8,400,000 of life. Ayon po yan sa Vedas. So, dahil po ang spirit soul ay maaring magkaroon ng iba't ibang uri ng material desire, ang kalikasan po ay naglalaan ng kaukulan o karampatang katawan na anaayon sa kanyang material desire. Okay. Man proposes,
God disposes. As you sow, so shall you reap. Kung ano ang tinanim siya mong anihin. Man proposes, God disposes. Kung ano ang gusto mo, inihiling mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. So may mga katawan man yung tao, pero yung isipan naman ay malahayop. Diba? Katawan nga yung physical na katawan. Katawang tao nga yung physical na katawan. Pero namang isipan ay isipang hayop. Next slide. Katawang hayop. Dahil meron siyang isipang hayop. So, kung ano man yung dinidevelop natin na mentalidad, na-record po yan sa ating mentalidad, susunod po ating katawan, naayon doon sa komposisyon ng ating isipan. Ganun po yan, proseso na yan. So, silipin po natin, silip-silipin po natin yung laman ng ating isipan. Ano ba yung mga trip ko na nandiyan sa aking isipan? Ano po yan? Ano yung mga hangarin ko na nandiyan sa aking isipan? Ano yung mga gusto kong matikman? Ano yung mga inahangad ko? Yan po yung magtatakda kung ano yung susunod nating katawan. Okay po. Mga kaibigan ko at mga kapatid, as spiritual na nilalang, kung ibig po natin na manumbalik yung ating dalisay na spiritual na kamalayan, spiritual consciousness, na siya nating natural na kalagayan, gusto po natin makabalik doon, ay kailangan po tayong magdaan sa proseso ng paglilinis, purificatory process. Para ano mga dumi na nakalap, nasagap natin dito sa mundo na ito ay mahugasan, mawala. At ang nirerekomenda pong proseso ng panlilinis sa ating nadumihan na spiritual na kamalayan ay ang proseso po ng pagkinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Sa tulong po ng Diyos na bumaba sa atin sa pamagitan ng kanyang mga banal na pangalan, malilinisan po tayo. Sa association po ng Diyos, iwan po natin ang association ng mundo. Asosasyon po ng Diyos ang atupagin po natin sa pamamagitan ng palagi ang pakinig at pagsambit ng kanyang mga banal na pangalan. Sa magitan po ng prosesong ito, sigurado po, babalik po tayo sa ating orihinal na dalisay na espiritual na kamalayan. Maraming pong salamat. Gawin po natin ang proseso na ito. Haribo.
Govinda Rama Madana Mohana Gopala 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 Govinda Rama Madana Mohana Gopala
Narayana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ooh. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maraming pong salamat. Magandang buhay po sa ating lahat. Haribol. Namaste.